At sa pagpapatuloy ng ating recap, gayunpaman ang pagpigil ng hininga hanggang marating ang ilalim ay mas madaling sabihin kaysa gawin, at agad na naramdaman ni Alicia ang sakit at pressure na inasahan na rin niya bago siya tumalon sa tubig. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang mga pandama dahil sa presyon, habang sumasakit ang kanyang katawan dahil sa kakulangan ng hangin at alam niyang hindi siya mamamatay kahit mawalan siya ng malay dito, pero kailangan pa rin niyang kontrolin ang kanyang katawan para hindi ito kusang umibabaw. Makaraan ang ilang minuto at sa wakas ay naabot niya ang pinakailalim at gumugulong palabas ng bariles. Napansin niya ang pulang kislap ng mahiwagang espada sa malayo kaya agad siyang lumangoy papunta rito at kahit mabigat na ang kanyang katawan, alam niyang kapag nakuha niya ang espada ay mas lalakas siya at mas madali siyang makakaahon sa ibabaw. Pero bago niya ito makuha ay may isang dambuhalang pulang mata ang lumitaw sa harap niya. Doon lang niya napagtanto na hindi pala siya nasa ilalim ng lawa kundi nasa ibabaw ng higanteng halimaw na ngayon ay napansin na siya. Bumangon ang halimaw at tinangay siya ng malakas na agos ng tubig at doon niya napagtanto na ito ang dahilan kung bakit natalo ang alamat na bayani noon, pero agad siyang bumalik sa tamang pag-iisip at muling sinubukan na abutin ang espada, ngunit binubukan ng dambuhalang halimaw ang bibig nito para sipsipin siya papasok. Hindi na siya nakalaban sa hatek pero sa kabutihang palad ay nasalo niya ang espada bago siya tuluyang malamon. Naipit ang braso niya sa pagitan ng panga ng halimaw ngunit sa tulong ng kanyang mga alaala, pinakawalan niya ang buong lakas niya at nabasag niya ang panga ng halimaw. Nang makalaya ay tumitig siya sa mata ng halimaw habang inilalabas ang kapangyarihan ng mahiwagang espada. Mabilis niya itong iwi na siwas at ginamit ang kakayahan nitong kontrolin ang tubig para itulak ang sarili sa mabilis na paglusong. Hinabol siya ng dambuhalang halimaw at hindi pa rin siya makapaniwala na may mas malaki pala na nilalang. Iniisip niyang baka ito ay isa sa mga sinaunang nilalang, isang madilim na halimaw na nabuhay na sa loob ng libong taon. Karaniwan silang natutulog sa mga lugar na mahirap marating sa kontinente. Pero ang halimaw na ito ay nagising mula sa mahimbing nitong tulog ng simulan ng mga tao ang pagmimina ng Arcanite dito. Habang iniisip niya ito, papalapit na siya sa ibabaw ng tubig ngunit napansin din siya ng mas maliliit na halimaw doon. Alam ni Alicia na kailangan niyang makahinga kung gusto niyang manalo sa laban, kaso nasa ibabaw na rin ng tubig ang mga halimaw na isda at ginamit niya ang espada upang itulak ang sarili pataas at hiniwa ang isa sa mga halimaw bago tuluyang lumabas sa tubig. Nagulat ang mga tulisan nang makita siyang buhay pero habang hinihingal pa siya ay lumabas rin mula sa tubig ang dambuhalang halimaw. Nabaliw ang mga tulisan sa nakita nila at nagsimula ng umatake ang halimaw gamit ang mga tentacles nito. Ang nagagawa lang ni Alicia ay umiwas at umatras dahil ang mga atake niya ay mababaw lang para sa dambuhalang halimaw. Napagtanto niyang hindi kayang labanan ng isang bayani lang ang isang sinaunang halimaw pero sa kabutihang palad, pinatay at kinain ng halimaw ang lahat ng tulisan at ang mga natira ay naging pagkain ng mga halimaw na isda, at inisip ni Alicia na tapos na ang misyon niya. Bigla niyang narinig ang boses ni Cleve at sinubukan na hanapin ito pero sinabi nitong telepathy lang ang gamit nila para makausap siya. Sinabi ni Cleve na hindi niya kita ng malinaw ang paligid pero base sa dami ng dugo sa paligid, sigurado siyang natapos na ni Alicia ang trabaho niya. Nagsimulang sigawan ni Alicia si Cleve dahil dapat ay tinulungan siya nito kung nakita niyang nahihirapan siya. Pero ipinaliwanag ni Cleve ay may sarili rin siyang problema na inaasikaso ngayon at hindi maintindihan ni Alicia kung anong problema ang pwedeng manggugulo sa isang Demon Lord, pero sinabi ni Cleve na may nilalabanan siyang teknik na hindi pa niya kailanman nakita at mas mahina pala ang katawan niya bilang tao kaysa sa inaakala niya. Sinabi rin niya na itinago ni Alicia sa kanya ang tungkol sa magic at pagbalik nito ay paparusahan niya ito ng maayos. Gayunpaman ay natalo na niya ang isang troll na na-brainwash at kasalukuyan na lang siyang nag-aaura farming. Samantala ay tumatakbo si Brock para sa buhay niya habang iniisip na sobrang galing ni Cleve dahil natalo nito ang alaga niyang troll sa isang tira lang. Bigla siyang nadapa sa bangkay ni Nell na nasa tabi ni Luna na umiiyak at nang makita niya ang bata, may naisip siyang plano para manalo kahit nasa desperado na sitwasyon. Sa kabilang banda ay dumating si Alicia kay Cleve matapos sundin ang utos nito at agad niyang napansin ang kakaibang usok sa paligid. Napansin rin ni Cleve ang espadang binalot na ngayon ng tela at sinabi ni Alicia na hindi niya ito itatapon dahil inilaan niya ang buhay niya para makuha iyon.
Wala namang pakialam si Cleve sa espada dahil mas iniisip niya ang pulang usok at sinabi niya kay Alicia na mukhang wala naman epekto ito sa normal na tao at hayop. Pero bilang Demon Lord ay sobrang naaapektuhan ang pandaman niya at wala siyang maamoy at nag-iingay ang tenga niya, at ayaw niya ng pakiramdam na ito. Dagdag pa niya na kaya niyang pasabugan lahat gamit ang tunay niyang anyo, pero hindi niya ito magagawa hanggat hindi niya alam kung nasaan si Luna at natarante si Alicia nang malamang wala si Luna kay Cleve. Pero sinabi nitong malapit-lapit lang ito. Tinanong niya si Alicia tungkol sa magic at binanggit nitong ang ilan lang ang marunong gumawa nito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tagong kapangyarihan ng Aranite. Dagdag niya na kahit alam niya ang kaunti tungkol dito at hindi siya marunong gumamit ng magic, kaya tinawag siyang walang silbi ni Cleve. Nagalit si Alicia at minura siya pero si Cleve ay nagpasya ng hanapin sina Luna at Nell dahil baka patay na ang mga ito. Kinilabutan si Alicia sa narinig at tinanong si Cleve kung anong gagawin niya kung patay na si Luna. Malamig ang sagot ni Cleve, wala na raw siyang magiging interes sa sangkatauhan. Napagtanto ni Alicia na iyon ang pinakamasamang pwedeng mangyari kaya't nagdesisyon siyang hanapin agad si Luna para mailigtas ang sangkatauhan mula kay Cleve. Maya-maya ay may nakita siyang bakas ng dugo at tinanong niya si Cleve kung nagdugo ba si Nell at sumagot ito ng oo. Sabi ni Alicia kung gumagapang man siya o may humihila sa kanya at hindi siya makakalayo kaya't kailangan nilang magmadali at sa kabutihang palad, buhay pa si Nell at pilit niyang pinoprotektahan si Luna sa pamamagitan ng pagkakapit kay Brock kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Minura at sinipa siya ni Brock para pakawalan siya pero matigas ang kapit ni Nell. Gusto nang alisin ni Brock si Nell at tumakas kasama si Luna dahil noong una pa lang niyang sinubukan na dalhin ito. Nagsimulang umiyak si Luna at dahil sa sigaw niya ay sumabog ang mahiwagang parol ni Brock. Na-realize ni Brock na may malakas na talento si Luna sa magic at isa siyang purong himp, na maaaring mula sa pamilya ng Maharlika. Nagdesisyon siyang hiwain ang pulso ni Nell para tuluyan na siyang mawala pero bago pa niya magawa ito ay dumating si Alicia at pinigilan siya. Nagulat si Brock at tinanong kung ano ang nangyari sa mga tauhan niya na kasama ni Alicia at si Cleve ang sumagot, na naging pagkain na raw sila ng mga madilim na halimaw. Lalo pang natarante si Brock pero tinatakot niya sina Alicia at Cleve na huwag lumapit kundi ay puputulan niya ang mga daliri ni Luna. Hinamon siya ni Cleve na ituloy lang dahil kaya naman niyang gamutin ang sugat gamit ang kanyang kapangyarihan, pero sinabi ni Alicia na kahit pagalingin man ang sugat ay hindi niya maaalis ang sakit at trauma na mararamdaman ng bata. Sinabi niya kay Cleve na hayaan siya ang makipag-usap kay Brock at ipinakita ni Alicia ang mahiwagang sandata ng alamat na bayani. Hindi makapaniwala si Brock nang makita ito pero bigla itong itinapon ni Alicia sa pader sa likod niya at iginiit na kunin ito kung gusto niya. Dagdag niya na kailangan ng 2 kamay para mahugot ang espada at kung iiwan niya si Luna sa sahig at papayagan niya itong kunin ang espada. Pero natawa lang si Brock dahil naniniwala siyang walang bayani ang basta na lang isusuko ang isang mahiwagang sandata para lang sa isang sanggol. Lalo siyang nakumbinsi na may dugong Maharlika si Luna kaya't nagbago siya ng plano. Binanggit niya kay Alicia na ibunyag ang kinaroroonan ng 13 sandata na pag-aari nila at ng kanyang mga kasama kung gusto niya talagang mailigtas ang bata. Iginiit naman ni Cleve na sabihin na lang ang lokasyon dahil sandata lang naman ang mga iyon. Sabi ni Alicia na nasa ilalim ng bangin sa Luna at nasa mountains ang mga sandata, pero siya mismo ang kailangang pumunta roon para kunin ang mga ito. Natawa si Brock at binanggit na kaya niya itong kunin ng mag-isa dahil alam niya ang iba't ibang uri ng magic. Bigla siyang naglabas ng itim na pulbos sa hangin at marahang sinaktan si Luna kaya't napaiyak ito at kusa nitong pinakawalan ang kapangyarihan niya. Dahil sa lakas ni Luna ay na-activate ang spell ni Brock na nagpapa-invisible gamit ang itim na pulbos at bigla siyang nawala ng walang bakas. Lumakad siya palayo ng may kumpiyansa na hindi siya nakikita ni na Alicia at Cleve pero laking gulat niya nang biglang lumitaw si Alicia sa harapan niya at tinataga siya sa gitna ng katawan. Hindi makapaniwala si Brock kung paano siya natunton ni Alicia at sinabi nitong kahit nawala siya at halos wala ng ingay ay naririnig pa rin niya ang pag-iyak ni Luna at samantala, binabalikan ni Cleve si Luna at pinunasan ang pulbos ng invisibility sa katawan nito. Pinili ni Alicia na hayaan na lang na maging invisible ang bangkay ni Brock at napagtanto niyang nabuhay lang si Luna dahil buong lakas siyang pinrotektahan ni Nell. Tinanong niya si Cleve kung hindi ba nito kayang iligtas si Nell at sumagot si Cleve na isa lang ang kaya niyang kontrolang zombie puppet sa isang pagkakataon, at masyado ng maraming parte ng katawan ni Nell ang nawala para mapanumbalik gamit ang kanyang kapangyarihan.
Sabi niya na kailangan nilang kunin ang mga nawawalang bahagi mula sa ibang pinanggagalingan, pero mas madali na lang daw kung hahayaan na lang nila si Nell na mamatay. Biglang napikan si Alicia sa narinig at tinanong kung paano niya nagagawang pabayaan ang babaeng nagligtas sa anak niya. Sinabi pa ni Alicia na kung isa siyang ina at ipagkakatiwala niya ang anak niya sa isang gaya ni Nell, sa narinig niyang mga sinabi ay nagdesisyon si Cleve na iligtas si Nell. Pero binanggit niya kay Alicia na kailangan nitong mamatay habang inililigtas niya si Nell, dahil kailangan niyang kunin pabalik ang lahat ng mana na inilagay niya sa katawan nito at sagot naman ni Alicia, wala siyang pakialam kung mamatay siya para sa kapakanan ng iba dahil isa siyang bayani at agad siyang pinatay ni Cleve. Maya-maya ay nagising si Nell na nagulat dahil buhay pa pala siya at mas ikinagulat niya nang makita na ang buong katawan niya ay naayos at niremodel ni Cleve habang ginagamot siya. Tinanong niya si Cleve kung siya ba ang nagligtas sa kanya at tumatango ito, sabay sabing dapat ay pasalamatan niya ang bayani para doon. Dagdag rin ni Cleve na inabot ng matagal ang paghilom kay Nell kaya't habang inaayos niya ito ay nagsimulang mabulok ang katawan ni Alicia, pero ngayon na naibalik na niya ang mana sa katawan ni Alicia at magigising na rin ito anumang sandali at ilang segundo lang ang lumipas, nagising si Alicia sa isang breakdance routine at ang una niyang hinanap ay ang kanyang espada. Ipinaliwanag ni Cleve kay Nell na muli na siyang isinilang at ang pangalan niya ngayon ay Nell Leroux. Hinabot niya si Luna kay Nell at sinabi na mula ngayon ay sasama na siya sa kanila at masaya namang tinanggap ni Nell ang alok ngayong pagkakataon.